For today's video, story time muna tayo ng mga kakaibang creepy, kumbaga, mga storytelling. Ayan mga day. Kasi nga, meron akong friend, tapos na-share lang sa akin ng friend ko na yun. Isang gabi daw, nung umuwi siya galing sa trabaho, tapos nag-OT siya, mga bandang alauna na ng madaling araw. E di syempre, for the go, commute lang siya, tapos siya lang mag-isa. Babae itong friend ko na to. Siya lang mag-isa. Nagkataon naman daw na yung jeep na nasakyan niya, nagkating trip. Tapos, ibinaba siya banda dun sa entrance ng may sementeryo. Tapos, ang sobrang creepy, tas ang lamig-lamig daw ng pakiramdam niya. First time niyang naranasan na ganun yung nangyari sa kanya. So, wala siyang choice kundi bumaba siya doon kasi nagkating trip na nga yung jeep at gagarahin na natin daw kasi medyo may edad na yung driver. So, hindi niya na-question yung driver that time at sinuli din naman daw sa kanya yung pamasahe niya. Tapos, mga day, syempre, kahit na natatakot daw siya, ang ginawa niya is, naghintay pa rin siya na baka may dadaan na tricycle o merong dadaan na jeep pa doon para makauwi siya ng matiwasay sa kanilang bahay at meron pa siyang pasok. Tapos, ayun nga mga day, inabot na daw siya doon ng halos 15-20 minutes na nakatayo doon. Ang pinaka-creepy lang, kasi even merong gate, yung sementeryo na binabaan niya, wala daw katao-tao. Hindi naman daw ganun kadilim. Siyempre, meron din namang ilaw that time. Ang kaso, kakaiba daw yung nararamdaman niya. As in, sobrang iba. Kasi parang sobrang lamig daw ng hangin, kakaiba yung hangin na dumadampi sa mga balat niya. Gusto niya na daw maglakad papalayo dun sa sementeryo. Kaso, iniisip naman niya, dun sa area banda dun sa gate ng sementeryo, maliwanag siya. Kung maglalakad naman siya, papalayo dun sa gate ng sementeryo, medyo madilim na. So, ang iniisip niya, baka naman daw mas lalo siyang mapahamak sa kababaeng tao niya. At yun nga, nag-intay pa siya ng halos 30 to 45 minutes nang wala daw talagang dumadaan na tricycle or kaya na jeep. Hanggang sa naisip niya na maglakad siya. Habang daw siyang naglalakad, meron siya nakasalubong na isang lalaki. At yung lalaki, tinitignan daw siya na para daw merong something nakakaiba sa kanya. Na-curious daw siya that time at gustuhin mang niyang tanungin yung lalaki na bakit parang yung tingin sa kanya nakakatakot or merong something nakakaiba na merong nakikita yung lalaki na hindi niya nakikita. At syempre mga day, patuloy pa rin siya sa paglalakad habang nagtilaw siya ng kanyang phone. Habang malapit na siya dun sa kabilang kanto, para tignan kung doon merong tricycle ba na nakatambay para masakyan niya pa uwi ng kanilang bahay. Dahil gusto niya nang magpahinga, alas 2 na ng madaling araw, imagine, bumaba siya doon ng alauna, tapos inabot na siya ng alas 2 ng madaling araw. Imagine ang lawak-lawak ng daanan tapos wala kang nakikitang sasakyan. Meron siyang nakitang lalaki na kasalubong niya na parang ang creepy ng tingin sa kanya na parang may something na hindi mo maintindihan sa kanya. May dumaan na tricycle. At sinabi niya daw sa tricycle na, "Mama, sakay po." Ang sabi daw ng tricycle driver sa kanya, "Saan ka bababa?" Siyempre, sinabi niya na yung lugar kung saan siya bababa. Sumakay siya sa tricycle at hinatid siya ng mamang driver, ng mamang tricycle. At nung pababa na siya sa kanila at nagbayad na siya, bigla daw sinabi sa kanya ng tricycle driver, "Miss, saan ka galing?" Kaloka, kinikilabutan ako habang kinikwento ko mga day. At sabi daw niya, "Nagkating trip po kasi yung jeep na sinakyan ko, binaba niya po sa sementeryo. Dun sa may harapan po ng gate, sa may malapit sa sementeryo." Ang sabi daw sa kanya ng mama, "Ineng, nagsisimba ka ba?" Ang sabi naman niya, "Minsan po pag may oras ako at saka pag wala po akong pasok ng linggo, nagsisimba naman po ako." "Naniniwala ka ba sa mga, alam mo na, yung mga na kinakaldo ba?" Ang sabi daw niya, "Naniniwala naman po, pero hindi naman po totoo yun kasi pag patay na po, patay na." Ang nakakaloka na huling binitawan daw ng mamang driver na may edad na, "Ining, kasi nung sumakay ka sa tricycle ko, meron kang kasama." Ay, kinikilabutan ako mga day. Matangkad na lalaki. At kasunod mo siya. O di ba mga day, nakakaloka yung matangkad na lalaki na kasunod niya. So,
siya lang mag-isa, imagine, o diba? Sino ba namang hindi matatakot? Kaloka mga dahil, kinikilabutan ako habang kinikwento niya sa akin yun. At habang sinishare ko sa inyo, kinikilabutan ako. O diba mga dahil, comment down below mga dahil kung kayo ay mayroong mga na-experience sa mga ganitong kakaibang creepy, lalo pag umuwi kayo sa gabi at alangan yung mga oras. Sinaman po mga dahil, sa susunod ay magkukwentuhan ulit tayo ng mga creepy things. Magandang gabi.